Tingnan po nating mabuti ang overs o harapan ng barya natin dito. Ayan. Yan po ang kanyang overs side at ito naman ang kanyang reverse side. Ito po pala ay pag-aari ng isang seller dito kay Carousel at ito po ay kanyang ibinebenta sa halagang 700 pesos. Ayan. Ngayon ay kilalanin po natin ang baryang ito at simulan po natin sa kanyang overside o harapan na bahagi. Ayan. Dito ay makikita po natin ang profile or nakaukit na mukha ni General Emilio Aguinaldo. Siya po ang pinakaunang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Makikita naman sa gilid ang nakaukit na mga salitang Republika ng Pilipinas at sa ibaba naman ay ang taong 1991. Pero bakit nga ba ganito ang itsura nito? Ang baryang ito ay kabilang po sa tinatawag na Improved Flora and Fauna Series. Bago po ang taong 1991, ang mga 5 piso coins na kagaya nito ay sobrang lalaki at mabibigat. Dahil sa pagtaas po ng presyo ng metal sa world market, nagdesisyon ang Central Bank of the Philippines na liitan ang sukat nito para makatipid sa production cost. Kaya noong inilabas po ang batch na ito noong 1991, ito ay naging mas magaan at practical gamitin kumpara sa sinundan nitong Flora and Fauna series. Si Aguinaldo po ay nanatiling simbolo ng ating kalayaan na idineklara po niya noong 1898 sa Kawit, Cavite. Yan, ang isang memorya na nais ipaalala ng barya sa bawat Pilipino. Yan, dito naman po tayo sa kanyang reverse side o likurang bahagi kung saan ay yan po yung kanyang disenyo. Ayan, ito naman ay nagpapakita ng denomination na 5 piso. Pero ang tunay na star dito ay ang larawan ng isang halaman. Nakaukit po or nakasulat po sa ilalim nito ang scientific name na Pterocarpus indicus. Yan, pamilyar po ba? Ito ay walang iba kundi ang Nara, ang ating pambansang puno. Ang disenyong ito ay hindi lamang dekorasyon. Ang Nara ay simbolo po ng katatagan at tibay ng mga Pilipino. Tulad ng Nara, ang ekonomiya ng Pilipinas noong early 90s ay humaharap sa matinding pagsubok. Kabilang na po ang pagputok ng Mount Pinatubo noong taong ito rin. Yan, noong taong ito rin mismo, 1991. Ang paglalagay po ng Nara sa barya ay tila isang paalala na kahit anong bagyo o kalamidad ang dumaan, tayo ay mananatiling nakatayo. Ang composition po ng baryang ito ay nickel brass. Kaya mapapansin po natin ang kulay nito na medyo madilaw-dilaw na tila ginto kapag nasisinagan ng araw. Ngayon bakit nga ba espesyal ang taong 1991 para sa baryang ito? Ayan, mahalagang malaman po natin na ang 1991 5 piso na ito ay may unique na pwesto sa numismatics o pag-aaral ng mga barya. Ito po kasi ang taon kung saan nagsimula ang transition mula sa malalaking barya patungo sa mas maliliit na versions na tinatawag na improve. Ito po ay may diameter na 25.5 millimeters na mas maliit kumpara sa dambuhalang 35 millimeters ng lumang 5 piso. Bagamat ito po ay demonetized na o hindi na po pwedeng ipambili sa mga tindahan ngayon, ito ay tinuturing na collectible item dahil ito ang nagsisilbing tulay ng ating coinage history mula sa lumang panahon papunta sa modernong panahon. Yan po ulit mga kabarya, binebenta po ng nagmamay-ari nito dito kay Carousel sa halagang 700 pesos.
At sa kabuuan, ang 1991 5 piso coin na ito ay higit pa sa kapirasong metal. Masasabi kong ito po ay isang time capsule ng taong 1991 kung saan ay panahon po ng pagbabago, pagtitipid at saka katatagan. Para sa akin, ang pagtatago po ng ganitong barya ay parang pag-iingat na rin sa isang pahina ng ating kasaysayan. Sayang at hindi na ito tinatanggap sa palengke. Pero sa mata po ng mga kolektor at mga taong mahilig sa history o kasaysayan, ang halaga nito ay hindi kailanman kukupas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo mga kabarya. Marami pong salamat sa panunood.